Bahagi po ng paglago ng ating pagkatao ay ang malusog na relasyon sa iba. Pagka tayo'y maraming mga kaibigan, maraming nagmamahal sa atin, hindi lang yung family circle natin, marami tayong nagtitiwala sa atin, ang pinalalago niyan ay yung ating pagkatao at lumalabas yan sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Yun nga lang, sa gawaing ito o sa pagiging social being natin, may mga pagkakataon din na nagiging hadlang ang dalawang bagay na ito para tayo ay maging bantulot o bansot sa paglago sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ano po yung dalawang tinutukoy kong yon? Number 1 is inggit. Pag inggit ang pumasok sa puso natin, wala tayong makikitang ganda sa ibang tao. Ang hahanapin natin yung maipupula natin sa kanila. At hindi lang yun. Pag inggit ang pumasok sa puso natin, lagi tayong insecure sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. At napakahirap niyan, sapagkat hindi naman ang naaapektuhan sa inggit ay ang taong ating kinaiinggitan. Akala nyo ba sa paninira natin sa ibang tao o sa paninira ninyo sa ibang tao dahil sa inggit, sila ang nasisira? Hindi. Ang nasisira ay ang inyong pagkatao. Sapagkat inaalisan kayo ng inggit, ng karapatang maging masaya at tahimik ang pamumuhay. Pag inggit ang pumasok sa puso ng tao, walang katahimikan ang kanyang buhay. Pero hindi lang yon. Ang inggit ay may kasamang ikalawang bagay na kumikitil din sa pakikipag-ugnayan ng malago sa iba, yung panghuhusga. May inggit na, sasamahan pa ng panghuhusga. Yan naman ang anak niyan ang magulang niyan ganito ang trabaho. Ang kanya ikang ama ay ganito. Galing yan sa lahi ng mga may sira ang ulo. Ganyan. Hinusgahan na kaagad natin. Kaya wala yung mapapangasawang mabuting tao. Wala ikang magpapakasal diyan o walang siseryoso diyan. Ganyan. No? So, inggit at panghuhusga rin ang dalawang dahilan kung bakit hindi naging mabunga ang pakikipag-ugnayan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kababayan at kanyang mga kamag-anak. Narinig natin sa ating mabuting balita na hindi nakagawa ng maraming milagro ang ating Panginoong Hesus o hindi nakapagpagaling ng maraming may sakit. Hindi dahil limitado ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. He cannot be limited because He is God. He can do many miracles. Ang nagpalimit sa kanyang gawain yun ay hindi ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga kamag-anak at kanyang mga kababayan na inggit sa kanya at hinusgahan siya sa kanyang pinagmulan. At ganyan ang nagagawa ng inggit at panghuhusga. Ang nawawalan ay hindi naman yung kinaiinggitan. Ang nawawalan mismo ay ang taong naiinggit at nanghuhusga. Sapagkat hindi siya lumalago sa kanyang pagiging tao at kanyang pagiging Kristiyano. Bakit ang inggit ay humahadlang sa paglago sa bilang Kristiyano at panghuhusga? Sapagkat ito'y kasalanan. At anumang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sasamahan mo pa ng panghuhusga. Di mo naman alam
kumpletong katotohanan, lalong nadagdagan pa ang kasalanan. At yan ay nagpapalayo sa atin, sa relasyon natin sa Diyos. Anumang kasalanan, katulad ng inggit at panghuhusga, ay nagiging hadlang para lumago tayo bilang Kristiyano, bilang binyagan. At dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ito. Bakit? Yan po ang kultura na ating nakakasalamuha araw-araw, lalo na sa kultura ng social media. Ang daming mapanghusga sa social media, ang daming mga bashers na akala mo kung mambash, alam na alam yung kwento, kilalang kilala yung binabash. Kung makapag-comment, parang hala, wagas. Kung makapagsabi at makapanghusga sa iba, akala mo'y kasama sa kwento na hindi nga kilala yung binabash. At yan ay hindi lamang nagpapaliit ng pagkatao ng isang taong inggit at nanghuhusga. Yan ay sumisira sa pakikipagrelasyon niya sa Diyos. Dahil yan ay kasalanan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, yan ang iniiwang paalaala sa atin ng mabuting balita. Sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus, iwasan natin ang inggit. Sapagkat ang mga taong inggit ay hindi lamang pangit ang panlabas na ikinikilos, pangit din ang kalooban. At alam naman natin na lahat ng pangit na ikinikilos ng tao ay nagmumula sa laman ng kanyang isip at puso. Walang ikinikilos na pangit ang tao nang hindi nagmumula sa kanyang iniisip na nararamdaman ng puso. Kaya iingatan natin yan, mga kapatid, bilang Kristiyano. Ang pagiging inggitera o inggitero at ang pagiging mapanghusga ay hindi tanda ng pagiging binyagan. At kailanman ay hindi yan magiging katangian ng isang tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano ay may pagmamahal, pangunawa, at natutuwa sa tagumpay ng iba. Yan ang iniiwang mensahe sa atin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Baguhin natin ang laman ng ating puso upang tayo ay lumago sa ating pagiging Kristiyano. Ang inggit ay palitan natin ng galak at tuwa. Maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Maging masaya tayo sa tagumpay ng kapatid nating Kristiyano. At sikapin nating unawain at palawakin ang ating pangunawa sa kanilang mga kahinaan at pagkukulang. Dahil tatandaan natin, sila ay katulad din natin kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos.